beshies, another utang serye na naman tayo at napakabagong loan app. Itong isi-share ko na naman sa inyo mga beshies. At sa loan app nga daw na ito ay pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos. VIP fast review kapag utang daw ako ngayon. So nag-apply nga ako ng August 8. So maximum terms ay 120 days or 4 months na naman. At dito daw low interest, easy to pass, loan in 3 minutes lang. So, mabilis nga lang daw ulit yung pag-process nga nito ng ating loan application. At dito nga sa pinakababa, may nakalagay na registered nga daw sa Securities and Exchange Commission. So, totoo kaya yon, diba? So, company name na nakaregister ay Hyphen Lending at may registration number na nakalagay at certificate of authority. So, susubukan natin ito mga beshies, pero syempre bago ang lahat, may good news ako sa inyo kasi every Saturday ako ay namimili ng 3 na mabibigyan nga ng cash na pwede kong ipadala sa inyong mga GCash account. And every 25th of the month nga po, ako din ay nagpapag-giveaways ng cellphone. At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung ating video, at syempre huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng mga winner natin sa mga pag-giveaways natin GCash and cellphone na giveaways. At syempre, maging updated ka din sa mga bagong video na upload natin dun sa mga legit na pwede nating mautangan. So here nga mga beshies, ang pag-uusapan natin ay itong Credit Cash Online Loan App. Under nga ito ng Hyphen Lending. Kailangan nga lang po natin itong i-download sa Google Play Store para makapag-try or masubukan. Pero hayaan nyo muna na ako yung susubok ha, para malaman natin, ma-check muna natin kung okay nga ba utangan bago kayo, para maiwasan yung marami yung mga nai-scam or mga na-fall sa iba't ibang mga scheme na ginagawa ng mga loan app, yung mga iba't ibang klaseng pagpapautang nila na may mataas na interest and processing fees at napaka-short term lang. So ayan, may mga access nga daw ito sa ating cellphone. So syempre, kailangan natin talaga na mag-agree kasi pag hindi, talagang hindi mag-proceed nga ang ating loan application. So dito nga, same with other loan app na naman, na kailangan nating maglagay ng ating valid mobile number at get OTP. Click nga lang po natin yan at may matatanggap na naman tayo na one-time password na kailangan ulit natin ma-input dito. So continue lang natin mga beshies and please enter a new password. So dito nga, kung meron kayong dating account, maglalagin lang, pero kung wala naman, mag-create nga lang tayo ng ating bagong account dito. So, maximum loan amount nga ay 25,000 pesos. Ito yung sinasabi ko kanina at may 120 days nga lang daw na loan terms or halos nasa 4 months na loan terms. So, bubusisiin natin to ha, kung totoo ba talaga yung 25,000 pesos na pwedeng mahiram at 120 days na loan terms. At i-check natin kung mabilis nga pa talaga ito mag-process ng ating loan application kasi may nakalagay dyan na loan in 3 minutes. So, sana nga mapanood nyo yung buong video natin. So, agad-agad mga beshies, kailangan nating sagutan itong basic information. So, providing valid information will help speed up your loan request. Okay? So, sasagutan nga lang daw po natin itong educational level, marital status, ayan yung job type. So, here nga sa educational level, monthly income, mamimili ka kung 2,000 to 4,000, 5,000 to 6,000, ganyan, and hanggang 20,000. And, syempre, hindi nawawala yung paglalagay natin ng ating address or home address. Email and Facebook account, kailangan din daw natin mailagay mga beshies. Itong nakikita nyo na infos na nilalagay ko ay hindi po talaga ito yung totoong impormasyon or yung mga infos ko, bali pinapakita ko lang sa inyo, pero right after na nga, binabalikan ko din talaga itong loan na para ilagay yung totoong infos ko kasi di naman talaga ma-approve ang ating loan application kung mali-mali yung mga infos na ilalagay nga natin dito. Agad contact references naman tayo mga beshies. Dito, pwedeng hanggang 4 lang yung ilalagay nga natin na personal references or contact person. ID information, mag-upload nga lang tayo ng isang valid government ID. At ito nga daw yung recommended ID type, yung SSS, passport, UMID, driver's license, yung TIN, at other, pwede yung PRC, postal, voter's ID, pag-ibig, at PhilHealth ID. So, marami din yung option na pwede dito. Allow credit cards to take picture and record a video. So, while using the app lang yung allow credit cards to access this device approximate location, to access your calendar. Diba? Ang dami yung gustong i-access sa ating cellphone na. So, isungaran nga lang natin
yung ating valid government ID, and please upload the holding ID card. Para itong selfie na hawak-hawak natin yung ating IDs. And kompletong pangalan natin, yung first name, middle name, at yung last name. Tayo sa withdrawal information. Pwede tayong mamili via e-wallets or online bank. Sa atin nga, e-wallets na naman. At pag bank daw po, napakarami yung pwedeng pagpipilian or pwede nyong piliin dyan. Pero pag e-wallets, pwede sa GCash, GrabPay, at PayMaya. At GCash naman yung pinili ko dito. Merong facial recognition na naman. So, please put your face in the recognition box. Grabe ha, mag-upload ka ng ID, merong handheld ID, tas meron pang facial verification. Student VIP route reviewing, SMS final notification, and get money. Please be patient for a few seconds. Final result will be sent to your phone, mobile immediately later. And get money, refresh the page and click the get money button. And agad-agad mga beshes, auto-reject. Diba? Unfortunately, your loan has not been approved. Please apply again sa August 23, 2024. Diba, nakakaloka. Tapos kung sagutan yung napakahabang mga tanong nila, mga hinahanap nila ni infos, na-decline lang din pala yung loan application ko. So, yun na nga, decline yung loan application ko. Pero syempre, hindi pwede na ganun-ganun lang ha yung pag-apply ko dito. So, chinek ulit natin itong Credit Cash sa Google Play Store, itong app nga nila. And nakakaloka ako kasi marami na naman yung na-disappoint dito, kagaya nito. I'm very disappointed with this app. Worst app, I did not push through with the withdrawal but they deposited the money to my GCash. When I wanted to cancel or call customer service, I can't contact the number provided. This is scam app. Your hotline number is always unattended. Your email address can't receive email. So this is really a bogus app. Diba? Nakakaloka. Parang na-approvehan daw yung loan application niya na hindi naman niya gusto. And I mean, dinisburse yung loan proceeds. And next, I'm very disappointed too with this app. I didn't push through my application but they dispersed. And next, that is fraud. Yes, I tried to apply and got approved but I did not get the money because the offer was too low and the scam. Don't download this app. Ito so disappointed on this app. Very unprofessional and disappointing. This app is scam. If you registered in their app, they will instantly send you money in the Sky app. Their service hotline are not even registered. They even not responding to the call so I can send back the money. Itong isa, so disappointed sa I didn't continue with my loan application but still they sent me 304 and the total amount I have to pay will be 457. And worse is that when I sent back the money, and diba nakakaloka, first approval, ang baba, 400 plus lang. Ano yun? Para saan mo gagamitin yun? Kaya ka nga nangungutang kasi diba may pangangailangan ka or may panggagamitin ka. Tapos ganun lang yung naaprubahan. And kagaya pa nitong isa ha, you have a large amount of collectible fee. I pay on time but my limit is not higher for 600. And I also receive 456 and I back it 684. Etong isa, naaprubahan naman daw siya ng 600 pesos. Kaya lang, ang natanggap ay 456 pesos only. At ang binayaran niya ay 684. So, 600 pesos nga lang yung naaprubahan. Ang natanggap lang ay 456. Agad-agad may kinaltas. At ang binayaran nito doon sa due date niya ay 684. So, malaki pa rin talaga yung interest nito mga beshes. At how much more kung malaking amount yung utangin natin, diba? E di madlaka din yung mga fees, yung mga processing fees or service fee or interest na ikakaltas nila. Then kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap natin. At ang worst pa nga, hindi mo na nga natanggap ng buo, babayaran mo ng buo, diba? Nakakaloka. So, isang loan app na naman hindi magandang utangan. At sabi pa na itong isa, this app are disappointing. I did not avail a loan. Why did you send me a text that I was due today? Yes, I installed your app and applied for a loan, but when I saw that your term of payment was only short term, I did not continue the loan and I immediately uninstalled your app. So I still text you even though I emailed you. Please delete my personal information. Diba? So nakakaloka na naman itong credit card online loan app. Napakababa yung inaaprubahan nito na loan amount based dito sa mga naaprubahan nga ang kanilang loan application. And at ayun nga, may mga iba na hindi nila kinonfirm yung loan application nila pero dinisburse pa rin. Diba? Dinisburse pa rin nila yung loan proceeds. And nakakaloka pa,
yung amount na naaprubahan, hindi mo naman matatanggap ng buo kasi nga may ikakaltas sila. At kung ano nga yung matitira, yan lang yung matatanggap mo. At ang worst nga ay kailangan mong bayaran ng buo kahit hindi mo natanggap ng buo. Di ba? So, hindi na naman magandang utangan itong Credit Cash Online Loan App. Kaya please lang, huwag nyo nang subukan. Pero syempre, kagaya nung lagi kong sinasabi na option nyo pa rin yan kung gusto nyo i-try. Pero kung ako ay yung tatanungin nyo, abay hindi talaga siya magandang utangan. Okay? So, consider lang natin or sa iba na lang tayo mga utang kaysa sa mga loan app na ganito. So, yan lang mga beshies. And anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video nga at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe para makasali nga kayo sa ating pa-cellphone at pa-Gcash giveaways. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!